kanina nagtanong, di ba, hanggang saan nyo kaya i-tolerate ang isang lie? Ito naman, kabaliktaran, ano yung lie na kaya nyong tanggapin habang buhay? Kasi kahit lie siya, gusto nyo siya. Ang ganda, hirap. Ano yung lie na kaya mong tanggapin habang buhay? Isa lang. Pwede yung ano. Marami ba? Ito naman. Dami kasi sinungaling sa buhay. Siguro sa akin wala na ako. Ako na naman kasi ulit. Siguro sa akin yung mga simple lies na kunwari magka-date kayo ng partner mo, tapos sabihin niya sa'yo na kunin mo na yung last piece kasi busog na ako. Yung mga ganun. Yung mga simple lies na alam mong di naman talaga totoo pero dahil partner mo siya, dahil gusto mong syempre mabusog siya, maging mas happy siya. So yun yung magiging di ba? O yun, very selfless ka. Inisip mo yung partner mo, ibang tao mo, family mo, friends mo. So yung mga ganong klaseng life. So sweet and thoughtful. In short. Ganda nun. Siya muna. Copy-paste mo ulit. Ako nag-iisip ako. Ikaw. Copy-paste din. Yun po, siguro mga white lies lang din. Yung mga cover-up lies lang. Kasi alam mo naman na for the betterment of your partner. Ganun po. Yun lang, thank you po. Jessica. Okay. Copy-paste lang. Same lang din po for me. Kasi feeling ko, basta it's not about my family or it's not about what yung goals ko, ganon. Like, okay lang naman. Basta mga white lies lang, something. Magagaan na. Magagaan na. Yeah, same as them na magagaan na. Kasi kapag yung sobrang, yung hard, like parang yung hindi mo kayang tanggapin, so parang mahirap siya. So, yeah. Yun. Mga simple bagay lang din. White lies lang din. Yes po. Simple lies. Copy-paste. Thank you. Sa 1, 2, 3 boyfriend ni Marie naman, fill in the blanks din. 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, connecting to my personal life, araw-gabi, ako ay... Araw-gabi? Araw-gabi, wala akong money. Legit yun, ha? Ako ay... Ay, kasama siguro siya sa 1, 2, 3. Alam ko ikaw lang. Ano nga po ulit yun? Sorry. Fill in the blanks. 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay... 1, 2, 3, araw-gabi. Boss ni Marie. Ano nga ulit? 1, 1. Araw-gabi, ako ay... sleepy. Kasi gabi na. Wala akong maisip eh. Kaya ito na sinabi mo. 1, 2, 3, araw-gabi. Third boyfriend ni Marie. One, two, three, araw-gabi. Ako ay... bully ni Marie. 1, 2, 3, araw-gabi, laging energetic. Yay! 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay walang negativity. 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay laging yummy. So we have, I think, last and everything question. Hello, Mars. Hello, hi, good afternoon. Una kong tanong para sa cast ng 1, 2, 3, boyfriend ni Marie, ang bongga, di ba? Kasi I heard yung story ng series ninyo ay nagsimula sa bullying. Kayo ba in real life, naranasan niyo na ba mabully? Let's start with Nico. Opo, elementary and high school, nabully po ako. Pero that time kasi hindi ako marunong lumaban. Hindi ako marunong mag-stand up for myself. So parang tinitake ko lang siya. Tapos siguro college na ako natutong parang hindi magpa-consume dun sa treatment na tatanggap ko, sa mga pang-treat nila sa akin, ganyan. Pero syempre pag alam mo yung pag mag-isa ka na lang, dun siya minsan tawag dito,
aatakihin eh. Doon ka aatakihin lahat ng mga, ba't nila ginagawa to? Ano ba ginawa ko sa kanila? Parang doon ka mapapa-question about yourself, magda-doubt ka na, ganyan. Pero, I think na-overcome ko siya. And ako na masasabi ko na mentally, I'm okay, na-overcome ko yun, na-outgrow ko yun. And hindi siya madali. Hindi siya madali. But I think it's part of my process and growth. And for sure, madaming nag-experience ng ganun din sa amin. Kaya, I think yun yung common ground nating lahat. Kasi once we were a student, we were bullied, you know, so, bro, yeah, that's life. Part yun ng pagiging bata, you know. We learn from it. Ano yung binubuli sa'yo? Dati, sobrang liit ko kasi nung bata ako. So pag naglalaro, hindi nila ako sinasali. Tapos minsan, physical nila akong binubuli. Like, alam nila hindi ko kayang lumaban. So like, itutulak, ganyan, tapos madadapa ako. Tapos yung pagtitripan ako, like, siyang bata, volleyball, gawin mo to, ganyan. Tapos ako naman, gusto ko mag-fit in sa kanila. Ganun. So ako naman tong parang i-go ko. Tapos yun, at the end of the day, wala. Ganun pa rin naman talaga. I think, as a bata, na-enjoy ko naman siya. I think in part siya ngayon kung ano ako. And I can feel people who's also experiencing the same thing. Yeah. How about Perlas? Ako, syempre sa skin color, naman yan, laging nabubuli. Pero, di ko kasi na-experience nung bata ako mabuli eh. Mas na-experience ko siya nung pumasok ako sa modeling, sa runway. So, parang, more on kapag yung skin color mo hindi ganun, parang, kasi, syempre, aminado naman tayo na-discriminate yung mga black. So, nung time na sumasali ako ng runway, na-experience ko yung discrimination sa kasi yung mga black color, yung mga gantong color, parang hindi na nila pinapasok, parang ganyan. Kasi nga, parang yun nga, nadi-discriminate. Pero syempre, naging stepping stone ko yun para lumaban hanggang, yun nga, lumalaban ako ng runway hanggang nakakakuha naman ako ng tourism, lumalaban nga. Yan. Doon lang ako nag-start na bully sa sa runway. Opo, Buti hindi ka sumuko. Hindi, kasi parang hindi ko personality ang sumusuko eh. Parang lumalaban talaga. How about Eli? Ako naman nung bata ako, so mostly yung mga bullying na natatanggap ko is words, yan, mga negative comment about my personal life as a bata. Yun, yung parang wala akong mapagsabihan kasi syempre, masyadong personal. Pero I think na-overcome ko siya kasi simula ng bata ako, parang wala akong mapagkwentuhan ng problema ko. So kinikip ko lang talaga siya sa sarili ko. So ngayon growing up na, big boy na, ganun. So parang okay lang sa akin kasi parang kung may mga ganong comments about whether it's personal man or pang-attack is, parang hindi ko na siya pinapansin or hindi na ako masyadong sasaktan kasi parang napagdaanan ko na yan babalikan ko pa ba yan? Parang gano'n. Pero pwede ba lumaki ka sa probinsya? Yeah, Cebu. I'm from Cebu. So nung lumipat ka dito sa Manila, hindi ka naman nabully dahil? Wala na. Ako na yung nabubully. Joke lang. Yeah, with me, nung bata ako, well, actually, hanggang... Hindi siya Actually, even nung high school, medyo nabully pa rin ako. For two things. Yung isa, dahil sa ngipin ko. Bakit? Anong ngipin mo? I look like a vampire. No, parang may pangil. Pangil? Ganun din sa So, nalala ko dati, pag inaasar ako, sinasabi ko na parang, uy, careful ka, kakagatin kita, or something like that. Pinakagat mo naman. No. The other one naman, kasi I'm half Spanish. So, ang tawag sa akin dati, mananakaw. So, yeah, no, it's funny. But pero naalala ko dati, like, naglalakad lang ako, tapos biglang may maririnig ako na, ibalik mo yung bansa namin. I'm like, what did I do? Hindi naman ako yung kasama ni Magellan, di ba? But yeah, no, I used to get bullied. It got to the point, especially yung sa ngipin. Ayan, di ba? Mamaya yung concert.
It's okay. It got to a point, especially yung sa ngipin, na it became so much na. So parang umiiyak na ako sa bahay, ayoko na pumasok. But luckily, I had the right people around me, who gave me advice on what to do. If I could give advice to, especially mga students, no? So students usually who fall victims. Don't do what I did, kasi ako I resorted to sa pagkaganti, to learn how to fight back, but that's not something that I would suggest. Ako, it's to always find the right way to do it. That doesn't involve violence, or insulting somebody else. You report it to the right people in your school. I think that's the best way to do it. Oh, pero ano yung sa dito, tattoo? Yeah, is that tattoo? Ito yung dito. Me? Di ba yung... No, I just have hairy arms. Sorry, akala ko tattoo. Yeah, I'm not Spanish, so yeah. No, hindi siya tattoo. We have a tattoo. No. Sorry. It's okay. Yeah. How about naman the girl? Yes, me, I was also bullied when I was in prep. For context, kasi parang ako yung dating super jolly kid, likes to make friends with everybody. But then, syempre, when you're a kid, maybe that can rub off the wrong way. So I think my one specific moment that I remember, share ko lang, parang, I think some people would remember yung mga Lisa Frank pencils na may malalaking erasers. Tapos everybody would have that with like ribbons and perfect notes. Tapos I would get like yung mga sirang eraser with just a ripped off part from the notebook that says, to Sam lang. So I remember that moment very specifically, up until I was grade 2 siguro. But eventually you kind of get sick of it, and you kind of get tired of the bullying, so you kind of have to stand your ground. And so, cut to these bullies back when I was in prep in grade 2. They're my closest friends now. They're my best friends. And yun nga, parang minsan kasi you just really have to, kahit nagpapakatotoo ka sa mga tao, when you eventually, stand your ground nga, you'll never know, baka maging close mo pa sila in the future. So, yeah. Ako naman, medyo nabully ako like 3 times sa buhay ko. Yes, binilang ko po. Pero like nung grade 1 po, may nainggit sa pencil case kong kid. So, ipitin niya yung fingers ko sa table. Like, core memory siya sa akin. Tapos nung grade school, like grade 7, may hindi ako na-invite sa birthday ko. Tapos sobrang yung dinibdib na hanggang nag-graduate na kami ng school. Nag-hair flip pa rin siya sa akin, binubunggo niya ako pag nakikita niya ako sa mall. Pati yung nanay niya, madaming sinasabi sa nanay ko, kahit na grade 7 pa yun, hindi ko siya na-invite. Bakit di mo kasi siya in-invite? Hindi ko din naisip eh. Basta ganun, tapos may mga pinangsasabi na siya, may pinanggagawa na siya, na pati yung school, iniiyakan niya, basta complicated. Anyway, tapos nung college, may mga like, kunwari sa group work na isa, parang may TV commercial shoot kasi ako noon, tapos parang biglang sinasabi na nila sa akin na hindi na ako umaambag, pero as in like gumawa pa sila ng separate group chat para lang pag-usapan ako and all, pero sumali naman ako dun sa call, tapos nakamute lang naman ako, basta like mga little things na pinapalaki ng tao because of inggit, or like may umiiyak dahil may ganun ako. Bullying na din yun sa akin kasi parang bakit mo kailangan iyakan ang meron ng iba? Basta yun ako. Thank you. Yan o. Ay, thank you po. Ako naman, nung high school, na-bully na rin ako. So, yung core memory ko din sa pagbubully sa akin is umuulan noon, tapos nasa room lang ako with my friends. Then, yung nang bully sa akin, kumuha siya ng putek, tapos ginan niya sa body ko kasi may beef kami. Pero after that then mga verbal bullying na rin from that certain person. And buti na lang yung support system ko, I have friends, ina-uplift nila ako. So kapag may nakita ko ng person na nabubully, so parang nag-stand up rin ako kasi parang din siya, parang naapektuhan yung mental health ng tao, especially bata. Like, we thought na, normal lang sa mga kids, ganyan. Pero growing up, parang, ayun, nasashy ako,
nung high school days ko pa. So buti na lang na ano ko siya, parang na-cope up ko siya sa tulong din ng mga friends ko. So yun. Thank you. Naya, yes, ang palaging yummy. Well, I was bullied po twice back in grade school po. Before kasi may Friendster, remember? Tapos may mga... Tapos may mga wallpaper yung Friendster before, di ba? Tapos may mga bullies po na lang bullies sa akin. Ginawa po nilang Hello Kitty yung background ko sa Friendster. So, hindi kayo makakano mo tayo nila. And then... Actually, nandito yung pala. Tapos yung pangalawa, sobrang pwede ko sa dati. So, tsaka malit din ako dati before. So, madali akong kasama rin. Sa pangalan ko pa, diba, parang airport. So, lagi na tinatanong kung nandun ba ako na. Pero hanggang sinasabi na lang po. Pero nakikita mo ba yung mga nag-bully sa'yo before? Yeah, nakikita ko po sila, well, on social media po. Pero hindi na po sila word ng time ko. Thank you.